Shalom, Likolam, Boker Tov, good morning. Magandang umaga muli sa bawat isa. Welcome to the message for today entitled, Our God is by nature a Savior, so why worry? Our God is by nature a Savior, so why worry? So yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At ang verses po na ating babasahin ay matatagpuan sa Matthew chapter 6 verses 24 up to 34. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating Panginoon na nasa Bible ay ang nature talaga niya ay Savior siya. Sa lahat ng mga tao, Savior siya sa physical, the same time sa spiritual, so why worry? So, yun po ang ating pag-uusapan at open your Bibles doon sa Matthew chapter 6 verse 24 up to 34. Yun po ang ating pag-uusapan. Our God is by nature a Savior, so why worry? So, while waiting for others to log in to our FB Live message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation, ang magandang balita ng kaligtasan, the gospel, euangelion, from the Greek word euangelion. Euangelion means good, epsilon, good, and angelion means message. Kaya nga yung angel ay messenger yon, angelion. Euangelion, ebanghelyo sa ating mga Pilipino. At yun ang magandang balita ng kaligtasan. Bakit yan maganda? Kasi it is about Jesus talaga. Yung the work and person of Jesus Christ. Kasi ang pinaka-premise talaga yan ay ang tao ay makasalanan. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ang ating Panginoon po ay holy. So wala pong makakalapit sa Kanya na makasalanan. So tayo po, nung nagkasala si Adam at saka si Eve, tayo po ay nahiwalay sa Holy God because of our sins. Kaya nga mayroong verse ng Bible sa Ephesians 2 that we are dead on our trespasses and sins. We are dead not only because of our sins and trespasses, but also nandoon tayo talaga in our trespasses and sins. Parang ang picture doon ay we are dead, nandoon tayo sa ating trespasses and sins. So hindi po tayo makalapit sa Holy God. That is why the gospel is a good news, kasi nga yun ang incarnation ng ating Holy God. At ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal or everlasting life. So, ang gospel po ay magandang balita yan kasi ito po yung God na nagkatawang tao, si Jesus Christ. He is the Messiah, Hamashiach. Siya yung pumunta dito kasi hindi natin kayang tuparin ang righteousness na nire-require ng Holy God sa atin kasi 100% po ang righteousness na kailangan. We cannot do that because we are all sinners. Kaya nga pumunta si Jesus Christ, the God-man, siya yung nag-fulfill o sumunod sa lahat ng utos. From birth to His death, siya ay sinless. Lahat ng mga utos ay sinunod niya. Even yung mga ceremonial laws like the baptism, nagpabaptize si Jesus Christ. So He is the only God-man na perfect. At siya lang din ang namatay para sa ating kasalanan doon sa cross, no? So, mayroon siyang active obedience by following all the laws set by God, and passive obedience by receiving the punishment na sa mga taong nagbibilib sa Kanya, kasi ang doon ay na impute or na transfer po ang ating kasalanan sa Kanya. At ang Kanyang perfect righteousness ay na-transfer sa atin when we believe in the Lord Jesus Christ. No? At yun tayo na bago. We have to repent from our sins and then obey the holy laws. Kasi dapat tayo ay maging masunurin. Kasi ang nature natin ay naging holy tayo. Nandun tayo sa kingdom of God. Nandun yung mga principles of holiness.
So, kailangan natin talagang magsunod. So, that is the gospel. We're all sinners. God is holy. God sent His only begotten Son na siya ang mag-perform at magtupad at umako sa ating mga kasalanan. Kaya nga, good news, and we have to repent from your sins, and by nature, follow the laws na nandoon sa ating mga nakasulat, the law of Christ, and other laws na dapat nandoon sa kingdom ng God. Sa umaga po ito, ang ating pong pag-usapan ay entitled it, Our God, by nature, is a Savior. So, why worry? So, bakit po yun ang title natin? Kasi, ang God po natin, ang nature talaga niya ay tagapagligtas siya. Tagapagligtas siya. Sa lahat ng tao, physically, kung hindi maabot ng spiritual, hanggang doon sa physical ay Savior siya. At the same time, talagang isi-save niya spiritually. Kaya tayo ay nagugulat kung mayroon po mga verse na katulad nito. Mabasahin ko lang ang 1 Timothy 4:10. Sabi ng 1 Timothy 4:10, For to this end we both labor and suffer reproach because we trust in a living God who is the Savior of all men, especially of those who believe. Of all men, bakit mayroong especially of those who believe? Yun ang mga talinghagang verses na ang ating God talaga ay Savior siya. At the same time, talagang isi-save niya to the end, yung mga nagbibilib sa Kanya. No? So, yun po ang ating pag-usapan. I entitled it, Our God is by nature a Savior, so why worry? So, yung effect nun, if we will know na knowledge, kailangan natin mag-agree, ang ating pong gagawin ay we don't have to worry. So, yun po ang ating pag-usapan. Okay, ready na ba kayo sa inyong mga Bible? Let us open our Bibles sa Matthew chapter 6 verse 24 at babasahin po natin ito sa New King James Version. Kung mayroon kayong mga Biblia dyan sa inyong mga bahay, it's either a printed Bible or an electronic Bible, I advise you or I encourage you to open your Bibles para makita nyo rin ang mga salita ng God, kasi alam po natin ang mga salita ng God, even though we will not explain it, it is very powerful. Kung wala kayong mga Bible, please listen to this reading. Okay? Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Verse 25. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about your clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon na nabasa po natin ang kanyang masalita diretso galing sa Biblia. Let us pray.
Panginoon naming Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat na isang araw sa iyong mabuhay. Kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay powerful ito, Lord. Katulad ng tubig na hinantulan mo sa tubig na galing sa taas, bababa at nagdidilig sa mga halaman, nagbibigay sibol at tubo at nagpapalago at nag-harvest. Ganyan din po ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay na makikinig nito. Ito ay magbibigay sa kanila ng pagsibol, sa kanilang pananampalataya, nagpapalago, at higit sa lahat, nagbibigay ng harvest sa mga taong nananampalataya at nagsishare po sa iyong mga salita. I-bless mo po ako, Lord, at nagpapasalamat din po ako, Lord, na ma-share ko po, Lord, ang mga salita mo, Lord, at ikaw po, Lord, ang magbigay sa akin ng unawa and understanding at kakayahan upang ma-deliver ko po, Lord, ang mensahe sa umagang ito. I-bless mo rin po ang makikinig, simula sa maliliit na mga bata hanggang sa mga pinakamatanda at anumang klaseng tao upang maintindihan po namin, Lord, ang iyong mensahe at buksan mo, Lord, ang aming spiritual na pag-iisip upang maintindihan ito. Salamat muli, Lord, sa lahat at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong Our God is by nature a Savior. So why worry? So actually yung worry, yung do not worry that is the byproduct of our knowledge. Kasi po ang ating pong pag-aaral ay kailangan natin ng knowledge. Kailangan information yan. Kailangan i-feed ang mga tao ng knowledge about Jesus Christ. At the same time, kailangan natin i-analyze yan and we have to assent or agree with the principles and the theories and the input given. But ang God talaga ang nagbibigay ng trust na siya talaga yung nagbibigay sa atin ng unawa. Hindi na po natin masasakop yon kasi siya talaga ang nagbubukas ng ating puso't isipan. So, we'll try to give information as much as possible to the people listening to this message. At the same time, sa inyong makikinig, kayo ang bahalang mag-analyze and assent at we'll pray to God na maintindihan talaga natin ito. At ang ating pong effect nito ay, siyempre, sa ating paglalakbay sa buhay na to ay maniniwala tayo ng God natin ay Savior in nature. At the same time, He is a Savior of us spiritually. So, bakit po natin ito kasi maraming po nagtatanong sa atin na ang Savior ba, ang God ba talaga is Savior of all? No? Kasi mayroon po mga verses sa Biblia katulad po ng 1 Timothy 14. Ang sabi po dito, for to this end we both labor and suffer reproach because we trust in the living God who is the Savior of all men, especially of those who believe. Mayroon ding mga verses dito sa 1 Timothy 2:4. For this is good and acceptable in sight of our God, our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So alam po natin, spiritually speaking, ang lahat po ng tao hindi maliligtas. Sa ating doctrine ay even sa lahat po ng mga evangelical churches, all of us are agreeing that not all people will be saved spiritually. Kasi sa Bible po ay meron talagang napunta doon sa hell. Mayroon na tayo nababasa doon sa white throne judgment na marami din talagang hindi nakaligtas sa spiritually. At sabi nga ni Jesus Christ is narrow is the way, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destructions, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So, dapat ibaon mo sa ating mga isip na not all people will be saved spiritually. Kasi mayroon talagang hindi talaga naniniwala spiritually kay Jesus Christ. And they will spend eternity in hell. At nakasulat yan sa Bible. Wala pong debate doon. Kasi kung we will agree na lahat po ng tao ay masisave spiritually, we will come to a universalism doctrine at hindi po totoo yan ang ang Bible po ay lahat ng tao maliligtas o we don't believe in a universalism, ibig sabihin lahat ng tao ay maligtas.
Kaya nga minsan nakakalungkot na parang mayroon daw isang bata, ang tinanong siya ng kanyang tatay, ang sabi niya, paano ka maliligtas? Paano ka magpunta sa heaven? Ang sagot ng bata ay, dapat mamatay ka. Kasi ang sabi ng bata, dapat mamatay. So, marami po nagsasalita sa atin na pag namatay, nandun na siya, wala na siyang hirap, pero hindi po totoo yan. Ang tao po ay, it's either he will go to heaven in comfort of God, or he will spend in sa Hades man muna, at the same time, at the final judgment, tuod talaga sa lake of fire. So, you have to acknowledge and accept that doctrine na not all people will be saved spiritually. Pero bakit may mga verses po na He is a Savior? No? Alam po natin na pwede nating i-categorize ang ating pag-usap. Ang ating God po ay a transcendent God and a sovereign God. What do you mean by a transcendent God? Ang transcendent God po, before Jesus Christ came to this world, parang ang layo natin ang anawa natin sa God. Nandun siya sa taas, makakatakot, at sabi nga natin, walang makakalapit sa Kanya na makasalanan. In fact, doon ang pagka-demonstrate doon sa Old Testament, sa Sinai, ang mga tao, nung binilabas yung batas ng Law of Moses, umuusok yung Mount Sinai, kumikidlat, kumukulog, takot na takot, at ang sound ng God ay parang napakakatakot. So sabi ng mga Israelites, Moses, we don't want to go to that God, to the place where God is, kasi takot kami. Even si Moses, nung pumasok siya doon ay parang nagta-thunder talaga. But si Moses ay binigyan ng pagkakataon na maintindihan talaga ito. So ang God natin ay, kung hindi pa natin na, marami tayong konsepto sa God. In fact, sa ancient people, meron silang mga konsepto ng God, katulad ng God ni Molech. Si Molech ay nandoon siya, wala siyang pakialam sa tao, siya ay harsh na God, at he required na mag-offer ka ng sacrifices to him para ma-appease mo siya, kasi ang theory ng doon ay galit na God ito, at kailangan nating bigyan ng mga sacrifices. Kaya nandoon yung mga theory na bibigyan natin ng virgin na babae, bibigyan natin ng bata. Kaya si Molech ay isang god yan ng Palestine na nagre-require or binibigyan nila, tinatapon nila yung kanilang mga anak doon sa umaapoy na parang bowl sa harap. Yun ang parang harsh na God. Si Baal naman ay parang, indifferent, parang something like that. Walang pakialam, no? Kaya nga nung naglalaban si Elijah at saka yung mga propeta ni Baal, kinakantsawan ni Elijah, tawagin niyo pa si Baal, baka namasyal pa, natulog, kasi ang doon ay indifferent o walang pakialam yung God na yan. At kaya nga tayo ay pinapakita natin na ang God sa ating Bible ay Savior siya. Savior siya. Kasi meron pong mga verses sa Bible na Savior siya. Halimbawa po sa Hosea 13:4, sabi ng God, "Yet I am the Lord your God, ever since the land of Egypt, and you shall know no God but me, for there is no Savior beside me." So, ang pagka-portray po ng God natin sa Old Testament ay Savior siya, no? Sa Psalm 106 verse 2, they forget God, their Savior, who had done great things in Egypt. So, ang doon ay Savior si God. They forget God, their Savior, who have done great things in Egypt. Alam po natin si God ay inalis talaga sila doon sa Egypt. Kaya nga ang pinaka-premise doon sa first commandment, I am the God who parang alis or parang hinugot ko kayo sa Egypt. I am a Savior. Kaya nga you should not worship other God besides me. Yung pinaka-premise ng Ten Commandments na ako yung God na nagsisave sa inyo. Mayroon din sa Isaiah 43 verse 3. Sabi, "For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia, and set us in your place." No? So, sa Isaiah 43:11, even I
am the Lord, and besides me, there is no Savior. No? Alam po natin talaga na ang God natin ay parang concept natin na malayo siya sa atin, no? At nakatingin lang siya sa atin, pero parang bibigyan din niya tayo. Pero yun ang God talaga ng hindi pa natin maintindihan yung pag-ibig ng God. Pero nung bumaba na si Jesus Christ, kasi alam po natin si Jesus Christ ay God man yan siya. Ano ibig sabihin ng God man? He is fully God, He is truly God, and He is truly man. We have to understand that. At nandun yung pinaka-principle ng immanence. Ano yung immanence? Ang immanence ay ang transcendent God na sa ating concept ay malayo, ay pumunta dito sa lupa at nag-dwell. No? Kasi ang immanence ay parang parang nag-position siya na nandoon talaga siya sa atin. Kaya nga ang ibang version doon sa John 1:14, tabernacle, no? Kasi alam po natin dun sa John 1:14, ang John 1:14, for the word, kasi doon sa John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God, no? All things were made through Him, and nothing was made without Him. So, referring yan to Jesus Christ. Pero doon sa John 1:14, ang sabi doon, and the word, the salita, the verbo, and the word become flesh and dwelt among us. Nagtabernacle, dwelt, nagtira sa atin. Dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. So, ang patutunin na dyan, Peter and other apostles, nakita talaga si Jesus Christ, sabi na, itong God na to ay, ito yung exact replica ng God talaga, in a bodily form nga lang, no? Kasi palagi natin explain na shield yung glory ng God sa body ng man, si Jesus Christ, para hindi maging destructive yung kanyang glory. Kasi yung kanyang glory ay, pag makita ng mga tao yan, even si Moses, nag-request si Moses, pwede ba kitang tingnan? Sabi ng God, di mo ako pwedeng tingnan. Ilagay mo ko yung nakita doon sa parang singit ng isang bato at dadaan ako, makikita mo lang yung tray ko. Hindi pwedeng makita ng tao ang glory ng God kung wala si Jesus Christ. Kasi magdi-distract ang tao. No? Pero nandun yung Savior, kaya nga pumunta si Jesus Christ dito sa lupa as a Savior. Una-una, ang God po natin na transcendent, sovereign, ay nag-immanence or nagpunta dito, nagpunta sa ating mga puso, nagpunta sa ng kanyang bayan. Kaya nga sabi, in the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to save those who are under the law. So, ibig sabihin nun, sa Galatians 4:4, in the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. That is one of the verses na nagpatotoo na Jesus Christ talaga ay not only truly God, but truly man, kasi God is not under the law. God is not under the law. So, Jesus Christ, the God, should be man, become a man, para magiging under the law siya, no? So, nag-immanence ito or nag-tabernacle sa ating mga puso. At nagpunta siya sa bayan ng Israel, no? Na showcase talaga niya yung Israel at pinakita niya ang kanyang compassion. Kaya dito sa ating pag-uusapan ngayon, ito yung mga compassion ng God. Ito yung mga compassion ng God. Alam po natin, ang God ay nung tinanong ikaw ba talaga, tinanong ni John, magpadala siya ng dalawang servant, dalawang disciple niya, tanongin mo nga kung yan ba talaga ang ating inantay, sabi ni Jesus Christ. Sabihin mo kay John, ako'y nagpapagaling sa may mga sakit, pinagaling ko yung mga ketong, may mga ketongin, nagpapakain ako or something like that, yung mga bulag ay binigyan ko ng sight, yung mga patay ay binuhay ni Jesus Christ to illustrate His power. Tapos yung mga poor o yung mga mahirap ay parang binigyan niya ng pansin. Bakit? Kasi ang ating God ay Savior.
He is by nature a Savior. The only God na ang nature na ay Savior is the Christian God. Other gods of other religions are not Savior. Hindi sila Savior by nature. Ang God nila, they are requiring something from people. Kaya nga ang kanilang they have to follow the laws, they have to follow. Takot na takot sila sa kanilang God. In fact, hindi nila makita yung God na immanence o God na pumunta sa iyo. Hindi ma-internalize na mga natural man yan na parang, paano yan? Yung God ay pumasok sa inyong mga puso't isipan. Pumasok sa inyong puso. Siyempre, sabi nga sa 1:30 ng Ephesians na ito yung gospel na nagligtas sa inyo at yung Holy Spirit na yan ay pumasok sa atin. In fact, Holy Spirit is also the immanence, illustration of immanence na God na nagtabernacle sa atin. So, tayo lang ang religion na ang ating God ay maawain. Savior siya. Savior siya. So, bakit po Savior sa lahat ng tao? Kasi Savior siya sa lahat ng tao. Kasi i-save niya sa mga kahirapan ng mga tao. I-save niya sa mga karamdaman ng mga tao. Kasi kung hindi siya Savior, lahat na tayo, patay na tayo lahat. Kasi nung nagkasala si Adam at saka si Eve, ay taliwas na kaagad yan sa Holy God. So, wala tayong maka-question doon. Punta kaagad tayo sa impyerno. Kaya nga ang tanong doon, bakit naghihirap pa tayo dito? Ang tanong nila ay, why do good people suffer? Or why do good people naranasan namin dito? Pero ang tabi ng mga ang pinakatanong diyan, bakit buhay pa ako ngayon? Bakit mayroon pa akong kinakain na ako naman ay makasalanan? Ang nature ng God ay holy. Supposed to be, we're now going to hell right away. But God is a compassionate God, Savior siya. Kaya nga sinabi niya dito, bibigyan ko kayo. Sabi niya, hindi kayo pwedeng mag-serve ng two master. No? It's either I am the God or He is the God. Kaya nga sabi doon sa Elijah, sabi ni Elijah, mamili kayo. Kung si Baal ay God, serve niyo si Baal. Kung si Lord or Yahweh is God, serve niyo si God. So, sabi niya dito, hindi ka pwedeng mamili. It's either God or Mammon. No? Representation na ditong Mammon kasi ang ating comprehensible talaga na maintindihan lang yung pera. Pero ang pinaka-point dito, I am your God or there is no other God. Pero para lang maintindihan ng mga tao, nagkwento siya na parang, therefore I say to you, do not worry about your life here. Your life here, yung temporal life. What you will eat or what you will drink or about your body, what you will put on. It's not life more than food. Life naman ito na life spiritual more than food and body more than clothing. So parang ang concern natin ngayon sa atin po, siyempre hindi natin din ma-comprehend pa yan kasi siyempre mahirap naman talagang ipaliwanag yung mga nangyari sa atin. Ang ating mga kapatid ay namatay sa COVID, ang ating tatay, ang ating anak, tayo nawala ng trabaho, di ba? Parang nagtatanong tayo. Pero pinapakita ng God dito na He is a Savior to all men by providing oxygen. Nung oxygen na ating hinihinga, libre yan. Yung sunlight na nagbibigay sa atin ng liwanag at nagmamanufacture ng food for the vegetables and plants na makapag-produce ng pagkain, binibigay yan. Hindi yan nililimit ng God to all believers only. Kaya nga sabi dito sa 1 Timothy 4:10, for to the end we both labor and suffer reproach because we trust in a living God. Our God is a living God who is the Savior of all men. Lahat yan, all men, especially of those who believe. So, dito po ay pinakita, all men kasi He is a Savior by nature. Supposed to be, patay na tayo, nandun na tayo, nag-spend na tayo ng eternity doon sa hell. But God is so, parang meron siyang nature na Savior. Isi-save pa niya tayo. In fact, doon sa proto-angelion sa 3:15, nagbigay kaagad siya ng I will save you na nagkasala si Adam at saka si Eve. Ang proto-evangelium kasi ay parang first, proto means in the Greek means first, evangelion or evangelion is message. Kaya doon na declare ang first gospel or first message of good doon sa
Genesis 3:15, ang sabi dito, ito yung proto-evangelium, first declaration of the gospel. Ang sabi dito sa 3:15 ang ating binasa, sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you shall bruise his head. So, proto-evangelion means first declaration of the gospel. Nung nagkasala si Adam, saka kinonfront sila ng God, binigyan kaagad na, okay, kasala kayo, supposed to be, you'll spend eternity na kasi you will surely die, ang sabi ng God eh. Pero maawain ng God, ang nature na Savior, binigyan ng pagkakataon. Ngayon, dito ay binasa natin dito. Sabi niya dito, I will provide you, do not worry, I will provide you with the basic things. Kaya nga sabi niya, bakit kayo sa clothing, consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like this one. Sabi niya, even Solomon, na pinaka-greatest king in terms of material things and knowledge, na wala na makakalampas sa kanya, hindi nakuha itong parang glory ng parang field, yung mga flowers doon sa fields. Hindi kaya ng isuot ni Solomon yan kasi ang man-made na yung suot ni Solomon. Pero kung scrutinize mo yung flower doon sa microscope, makikita mo very detail yung paggawa ng flower na isinuot niyan. So sabi niya, kinompare niya, which today is, sabi na, now if God so clothes the grass of the field, no? Which today is and tomorrow is thrown into the oven, ipanggatong yan, will He not much more clothe you, O little faith? So parang binanggit ka agad niya, little faith. So ibig sabihin, dapat may faith tayo para tayo maintindihan ito. But ang theory dito na aking gustong ipapakita, ang concept dito ay, God is a Savior of all men with respect to physical needs natin. No? Kaya nga sabi natin, bakit naman yung masama na yan? Hindi nga believer yan eh. Mas ginhawa pa yung kanyang buhay sa akin. Ako na believer, hirap na hirap ako dito. Kasi i-gauge ng God yung ating eternal life talaga. Not pero wala tayong magawa doon, mga kapatid. Kasi He is a Savior of all men with respect to, with respect to temporal things. No? So, we cannot question God na ako nga, naghihirap ako kay God. Because even ang paghihirap natin is not the, naman yan kay God eh. Kasi siya talaga ang magsisave sa atin. So, we have to understand that huwag ka mainggit doon sa huwag ka mainggit doon sa mga tao na hindi na nanampalataya kasi ang nature ng ating God ay Savior yan siya. He will provide even na makasalanan ka, ipoprovide ka pa rin. Pero ang pinaka basic point dito, babasahin ko lang ito, tapusin ko. Therefore do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. For after all these things, the Gentiles seek. No? Kasi ang kanilang theory pa dito, yung Gentile ay malayo pa to eh. So, parang ang concept pa rin dito ng mga Hudyo ay, ang mga Gentiles ay mga hindi yan mananampalataya, panggatong yan sa impyerno. Hindi yan makaka-achieve o makaka-reach ng benefit ng Holy God ng Israel. Yun ang concept pa dito. Kaya nga sabi ni, for after these things, the Gentiles seek. So hinahanap din ito ng mga unbelievers, no? So parang ganun ang pinakaano dito. Pero ngayon, alam naman natin na ang mga Gentiles ay kasama naman talaga yan sa spiritual salvation ng God. Pero parang lang dito na parang comprehensible nga, condescending knowledge pa ito na okay, akala nyo yung mga Gentiles na yan ay mapapahamak yan, pero hinahanap din ito at pinoprovide ko na sila. Sabi, for after all these things, the Gentiles seek, for your Heavenly Father knows that you need all these things. So, alam ng Heavenly Father natin na even the Gentiles, na ang concept nila sa Gentiles doon ay mga mapapahamak, and how much more kayo na mga Jews kayo ay bibigyan ko kayo, alam ng Panginoon yan. No? Pero dito na ang pinaka, dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So, unang-una, in-address ng Panginoon yung mga basic things natin, temporal things. Kasi, Greek and Gentiles, or Greek, kasi sa kanila, Greek and Jews and Gentiles. Pero sa atin ngayon, sa atin kasi lampas na tayo sa comprehensible na intindihan na natin. Believers and not believers, kinahanap lahat ito. God will provide to believers and to unbelievers. So, huwag kang magtanong, bakit yan? Huwag kang magtanong kasi ang ating talagang blessings ay nandun sa taas eh. Sabi nga, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So, yan. Saan ba yun? Sa ano yan? Sa Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus Christ. So, sa mga believers po, ang ating talagang spiritual blessings ay nandun sa heavenly places. Wala dito. Pero, pantay-pantay tayo dito. Siyempre, kung manalangin tayo, hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon. So, sabi nga dito, judge not that you do not judge, for what judgment you judge will be judged, and with what you will use. Sa 7 yan. And it will be measured back to you. So, hindi natin pwedeng i-judge yun. Ayan, mayaman yan. Kasi sa konsepto nila doon, pag mayaman, blessed yan. Sa panahon ng mga Hudyos. Kaya nga, parang inano ni Jesus Christ, palagi niyang kinukontra yung konsepto na yan. Kaya ang mga illustration na sa mga parable, nga sa parable of yung doon sa si Hades namatay. Ang kanyang illustration doon ay yung mayaman. Kasi inano lang niya yan, parang binibreak lang niya na hindi porki mayaman ay parang apple of the eye na yan, no? Parang ayan, kaya pinagpala yan kasi nagbibilib yan kay God. Not all mayaman nagbibilib kay God, mga kapatid. Pero not all mayaman naman ay mapupunta sa impyerno. Ano lang yan, parang illustration lang yan ni God na si Lazarus, napunta doon sa bosom of Abraham, yung mayaman ay napunta doon sa Hades at naghihirap doon. Pero hindi naman pwede nating doktrina na lahat ng mayaman ay mapapunta sa impyerno o doon sa Hades at lahat ng mga mahirap ay mapapunta doon sa bosom Abraham. Mali din yan, mga kapatid. Kasi mayroong iba nagtuturo, blessed are you who are poor. Kasi nandun ang kingdom, parang kalukuhan yan. Kasi you are saying to the poor na magpakahirap kayo kasi ang inyong mamanahin ay kaligtasan doon sa spiritual, which is very naman yan. Hindi mayaman ka dito o mahirap ka, yan ay savior ng God yan, ipoprovide ng God yan. Siguro parang hindi nga natin masyadong makuha yung ng God, pero ang pinaka dito, He is a savior of all men, physically and materially. Kanya-kanya na lang yung doon, kasi nga sabi nga ni Jesus dito, ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for there is the law and the prophets. So, pagdating dito sa mga kapatid, maski unbeliever, hindi natin siya pwedeng i-treat na hindi yan kay God, hindi ko siya tutulungan or something like that. Kasi sabi nga, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Yun ang mga tinuro ng God talaga. So, balik tayo doon sa ating topic, no? Kasi doon na tayo sa pinaka-importante. Sabi nga doon, He is the living God who is the Savior of all men, especially those who believe. Bakit may especially those who believe? Kasi those who believe,
ang Savior, ang pag-save ng God ay extended doon sa spiritual blessings. And only those who will believe in the Lord Jesus Christ will have spiritual blessings. Pantay-pantay mo tayo dito, hindi natin maintindihan kung bakit nagkaganon tayo dito sa mundong ito, mahirap, mayaman, pero ang pinagpakita ni Jesus Christ dito, look forward for all your spiritual blessings. Kung ikaw ay naghihirap dito, kung ano man ang nararamdaman mo, huwag mo i-compare sa iba, do not judge others. Hindi mo nararamdaman kung anong mga feelings o anong mga pinapadama ng ating Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko nga doon sa aking pagsishare kahapon sa aking mga kaklase sa high school, sabi ko mamimili ka kung anong set of problems ang gusto mo. Either your problems on financial, problems on your relationship, problems of health, sickness, lahat po tayo ay lahat tayong mamamatay. Wala tayong mamamatay. Pero ang ano lang natin dito, mga Kristiyano, sabi naman ng God, paninindigan natin ito. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. And etc. etc. Inuutos ng God yan na yung mga hindi ko nga anak, binibigyan ko. Kayo pa. Kaya nga sabi sa Romans 3:22, if He spare His own Son, and He also, para hindi ako magkamali, sa Romans 8:32, sabi dito, what then shall we say? If God is for us, or He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? So, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak sa ating mga believers. How much how shall He not with Him also freely give us all things? So, we have to believe on the God talaga that He is a Savior, and kailangan natin mag-ask kasi sabi naman ng God, kayo aking mga anak, no? So, doon sa spiritual blessings po, so mga hindi pa nakakalam, ang spiritual blessings po ay ibibigay lamang yan doon sa mga naniniwala kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pwede kang maging mayaman dito sa lupa. Pwedeng komportable yung buhay mo sa lupa. But if you will not believe in the Lord Jesus Christ, I assuredly say to you based on the Bible that you will not spend eternity in heaven with God and you will spend eternity in hell. At kung ikaw ay mahirap dito, kung hindi ka rin nag-believe kay God, huwag kang mag-asa na naghirap na ako dito sa mundong ito, ako ay pagbibigyan na ng God doon sa hindi. Kasi ang isa lang ang doctrine natin, we are all saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya ang ating doon, you believe in the gospel, hindi tayo maliligtas pero meron naman sa believe in the gospel. Sabi naman ni Jesus yan na parang sa Mark, sabi naman ni Jesus Mark 1:7 I think. Sabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Kasi mayroong sabi, maliligtas pa ako in believing the gospel. Sinabi ni Jesus Christ, repent and believe in the gospel. Pero, pinaka bottom line talaga dito, believe on the Lord Jesus Christ. Kasi yung gospel na naman is about the God talaga yan. The work and person of Jesus Christ talaga. You have to believe that the God na transcendent, nag-immanent siya, nag-tabernacle siya sa ating mga puso, na siya ay bumaba dito, nag-incarnate siya, God pa rin siya, at siya ay nagkatawang tao para sa atin. Pangalawa, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kasi lugmok tayo sa kasalanan, dead in our trespasses and sins. Sabi ko nga, hindi lang because of our sins and trespasses, that is why we are dead, but ang pinaka-image talaga doon, dead in trespasses. At imagine mo, nandun yung kasalanan ang ating trespasses, nandun tayo sa loob, dead in trespasses. We cannot go out from that, and only Jesus Christ can pull you up from that allegorical pit ng kasalanan, kasi hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. That is why you have to acknowledge that Jesus Christ is really your Savior,
both physically and spiritually, mga kapatid. Kailangan nating itaya yan sa ating mga buhay. Kaya nga ang ating faith ay knowledge. I'll give you all the knowledge as much as possible. All you can have knowledge by reading the Bible. You have to have assent or agreement or approval of this presentation of the knowledge kapag mag-agree ka na Jesus Christ is your Lord and Savior. Pagdating doon sa bakit ka na born again, yan, ang God na talaga ang bahala dyan. You have to pray to God na pagbibigyan ka talaga niya na maintindihan mo ito. And you have to repent from your sins. Sabi ni Jesus Christ, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Or the gospel is about the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang ending pa rin natin, palagi nating binabasa. Papakita ko na sa inyo yan para hindi nyo makalimutan yan. I hope ma-memorize na yan. Acts 16:31. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kasi ang ating mga household din ay pinoprovide natin ng basic information, input tayo sa basic information. Sila din po ay magkakaroon din po ng assent, mag-a-analyze din yan sila, and pray to God that He will really provide the salvation not only in physical and material things and temporal things, but salvation in spiritual things. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Jesus Christ. Hindi po nagkamali si Pablo na sinulat doon in heavenly places, mga kapatid, kasi we will only recognize or get that blessings na yan in heavenly places or in spiritual places. And I hope na it will give us encouragement, lalo na sa atin na mga magkakapatid, mga mag-anak, na tayo ay don't worry. Don't worry. Lalampas lang po tayo dito sa mundong ito. Pray na ipoprovide tayo. Pray talaga ng pray na ang God natin ay Savior. He is a provider. At the same time, pag-pray din talaga natin na sigurado na yung ating kaligtasan, because kung wala yun, ay napakahirap. No? So, sa atin din pong mga responsibility, we have to preach the gospel to our relatives, mga kamag-anak, kaibigan, as much as possible, maski kakantsawan tayo, because salvation is found in Jesus Christ only. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na Ikaw ay Savior. Ang aming God na nasa Bible, na aming pinaniniwalaan ay Savior. Maski nandun ka sa taas, pinapakita mo pa rin na Savior ka. Nung Ikaw ay bumaba dito sa lupa, pinapakita mo na Ikaw Savior, by providing basic things, at pinapasya mo sa amin na dadaan lang kami dito, at kami, Lord, ay iyong tutulungan at ipoprovide, Lord, sa aming mga Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang pinaka-importante na iyong ginawa, Lord, ay Ikaw ay pumunta dito upang iligtas kami sa aming makasalanan, sa penalty of our sins in hell, the power of sins in our flesh, and the presence of sins in the future, Lord. Alam po namin, Lord, na you are a Savior, hindi lamang Lord, Savior, ngunit Lord din po, Lord. Salamat muli, Lord. Salamat sa lahat ng blessings na ibinigay mo sa amin noon, ngayon, at sa mga susunod na taon. Ito, Lord, ay aming dalangin in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. God bless po, mga kapatid at mga kaibigan.